Hey guys, welcome to my channel. So to quick video lang, no. Papakita ko yung binili namin dun sa I think the best darn gun store in the world, no. Tanongin niyo si Charles kung gaano kaganda yung gun store. Parang masyadong thin line na yung gun store to museum kasi yung quality ng makikita nyo mga barrel at accessories doon wala pa ako nakita sa ibang gun stores. Anyway, bumili lang naman ako sa bargain bin, no? Yung bargain bin nila tigpa $5 lang. Okay? Pero meron pa $1 yata yung mga lock. Parang si Charles bumili ng lock eh. Sabi ko, ba't ka bibili niyan? Ako tinatapon ko lang yan eh. Kasi branded eh. May nakita siya, Springfield na lock. Yung gun lock. Oo nga, no? So, naman, meron akong realization, no? Bigyan ako ni Charles ng perspective na yung mga maliliit na bagay, wag mong i-chapwera, no? In terms of my collection, tinanong niya ako, meron ka na bang sight adjustment tool sa mga Mosin na gun mo? Sabi ko, hindi ko alam, parang wala pa. Tapos sabi niya, bibilang kita, I insist. Sabi ko, hindi, wag mo na ang bilan, I insist. So, binilhan niya ako. Bale, lahat na makita niyong baril ngayon is or was safety check prior to filming and nothing is for sale in this post. Ano na tayo, show and tell, kwentuhan lang. So binilhan niya ako nito, no? Nagulat nga ako sa kanya eh. Sabi ko, saan mo nakita yan? Kasi ang laki ng lugar, guys. Yung sa gun store na yon, 3 hours na kami ni Charles doon. Parang ayaw pa umalis si Charles. Sabi ko, Charles, uwi na tayo, pagod na yung pa ako eh. 3 hours na tayo nakatayo dito eh. Tapos gutom na ako. Tapos magsasara na yung gun store. Ayaw pa umalis si Charles. Pero bilib ako, nahanap niya to. No? It completes my Mosin. So, di ba meron akong 4 na Mosin na gun. Meron ako nito, ammo pouch. Kasama to, binili ko yung Mosin eh. And then, meron siyang oil can. Hiwalay pala to. Isang oil, pang oil, syempre. Tsaka isang solvent, panlinis. Yan, no? Sabi niya, collectible yan. No? And it will complement your Mosin na gun. Pinagpilitan niya na bilhin to. Kaya sabi ko, sige. Thank you. Salamat kay Charles ng Philippine Ricochet Line. Maganda nga naman kasi madadagdagan yung accessories ng Mosin na gun ko. And sabi ko, hindi ko ito nakita doon Ganda, no? Pati yung pouch niya. I don't know, World War II? Siguro, luma na din tong pouch na to. And I'm sure, hindi ko pa alam para saan to eh. Multi-tool to eh. No, parang flathead screwdriver siguro yung dulo. Tapos yung ngipin, hindi ko alam kung saan pang adjust yan. Tapos, ito. May knurl na, para saan kaya yan? Research ko na lang. Pero tanda na ito, matanda pa sa akin to. And, ito rin, ito na ba yung pang-adjust ng sight? Yan na yata yun eh. Yan na yung pang-adjust ng sight. No? Okay, nahihiwalay ba to? Hindi, umiikot lang. Okay. Ang ikot lang siya dito. Okay, mapasok na yata yan eh. Anyway, yan. Complete set. So, saka ko na lang aaralin. Anyway, ayaw ko magkano bilhin niya rito. Mura lang dun eh. Kung $5 lang or tatanungin ko na lang siya. Pero mura lang to. Ang nakakatuwa kasi meron akong 4 na Mosin na gun. Tapos, yun nga, meron akong ammo pouch. At saka oil can. Sabi niya collectible na daw to. Okay. Hindi ko nga ito pinanood. Naka-display lang to sa cabinet ko eh. Meron palang partition yan sa gitna. Para nakahiwalay yung oil at saka yung panlinis solvent. Okay, so yan Ito ko yung binili niya para sa akin. And ako naman, ang binili ko, ano ba binili ko? Ito, bumili ako ng dali lang sorry, nakalimutan ko eh. Ito. Wow! Bumili ako ng gun case na maliit. Nag-iisipan ko pa, sabi ko bibilin ko ba to? Ito.
$5 lang to. $5 lang yan. Nasasari na ganyan. Pero maliit lang kasi siya eh. And, mahirap kasi maghanap ng maliit. May standard size kasi itong mga to eh. Ang kailangan ko lang maliit. Okay? Tapos, naka-adequate pa ako ng chamber flag. Chamber flag. Anyway, $5 lang to. Sabi niya, $5 lang yan. Hindi mo pa bilhin. Ang sige na, bili ko. Eh di sakto, di ba, pumikap kami ng single shot na 20 gauge shotgun. Diba? Ayan, sakto pala siya dito. Sabi ko, okay. For $5, protected yung ko. Yan, kahit nakausli siya. Para siyang scabbard. Alam niyo yun, scabbard yung nasa likod. Okay. So, pwede ko na siyang i-store na ganyan. Protected yung yung shotgun. Diba? $5. Sabi niya nga, $5, 250 pesos. Saka makakabili ng gun case. Tapos, ano pa? Bumili ako ng magazine ng Colt. Hindi ko pwede sabihin yung presyo. So, doon sa isa sa videos ko, di ba, meron akong Hammerly TAC 22. Tinitignan ko yung magazine, sabi ko parang parehas Kasi yung Hammerly, ang mahal. Parang more than $12 ang mahal compared dito. Ito Colt pa to. Sabi ko, sige, hindi ko pa test pero I'm sure parehas lang sila. So, ang mukhang magkakaparehas ng magazine is yung Hammerly na AR, yung HK 41622, at saka yung Colt na 22. Okay? Sila, mukhang magkakaparehas sila. So, mura ko lang nabili to. 30 lang. 30. Yung Hammerly 49 45, 49. Anyway, yan, magazine. Tapos, ito yung pinaka-excited ako Nakita ko to. Gun case. Gun case. Sabi niyo, anong kakaiba dyan sa gun case? Kasi, nakalagay dyan, Star. Star. Dito, Star Bonifacio Echeverria SA Spain. Pang-star to na pistol. Sabi ko, sakto meron akong star na pistol. And isa yan sa kinabubisit ko. Nung in-order ko tong star ko, ito ang binigay nilang case. Sira yung isang back, yung isang locking mechanism. Nagreklamo pa ako dun sa dealer online. Nag-email ako sa kanila. Hindi nila ako sinasagot, kaya nabuisit ako. Anyway, kaya nira-rubber band ko lang. Star to. Ito yung Star BM. Nagbibilang sila ng BM, parang bowel movement, no? Star BM, bowel movement. So, para siyang meron siyang magazine disconnect safety, no? So, nung unang panahon, may magazine disconnect safety na o nilagay lang nila yan para ma-import to. I don't know. Ayoko mag-research dito. Alam niyo ba kung bakit? Kasi may usap-usapan, some of the Star pistols baka ginamit ng mga Nazis. Kasi at that time, magkakampi yung Spain tsaka Germany. No? May napanood nga akong pelikula, yung Ungentleman, yung sila Superman ng bida. No? Naka-station sa Spain, pumunta sila, mga Nazi kalawan nila. Yun, so, I don't know, pero yung Star BM, yan. So, maliit lang siya na parang copy ng 1911, pero hindi to 1911. Copy lang, kinopya lang nila. Unang-una, yung trigger nito, nagsuswing pataas. Hindi, yung 1911 paatras. Yan, so, siya? Para siyang, may fulcrum dito. Pero, tas, kopya lang. So, separate review na lang. So, imagine niyo meron akong Star BM at nakakita ko ng Star na case. Sabi ko, okay, sige. Match made in heaven. At saka mukhang pang Star BM tong case na to kasi maliit. Meron akong isang Star mas malaki Diba? Ngayon, first time ko siyang mailagay dito. Okay. Oh, ayan. Sakto pala siya. Sakto. Kaya sabi ko, excited ako sa case na to. Imagine niyo $5 case. Sinabi ko yung presyo. Excited ako. No? Excited kasi sakto pala to. Eksakto. Sabi ni Charles, tama, pagka binenta mo yun, mas maganda na matching yung lalagyan. Anyway, di wala man ang plano ibenta, pero it's nice to know na meron akong Star BM, tapos meron akong Star na case. Ang Star po ay
Spain, gawang Spain yan. Ha? Talaga, excited ako. Sakto. Match made in heaven. Natuwa naman ako. Anyway, so ito pwede ko na ito itapon, visit na to or paggamit ko sa iba kong ano, sa iba kong baril. Okay. Ano pa? Okay. So, nung tumitingin ako ng mga gun case, mura eh. Kasi may mga $10, may $5. Pero sabi ko, concentrate ako sa $5 kasi hindi naman talaga ako bumibili ng gun case. Yung ibang gun case, di ko ginagamit. Pero, this caught my eye. Beretta. Ganun din, 5. Sabi ko, teka, alala ko meron pala ang Beretta na Nios. Yung Beretta Nios ko nakalagay sa Gearsan na gun case. Ito, Gearsan na gun case, oh. Sabi ko, sige na nga, maganda mag-match, matching. Sabi ko, sige, lalagay ko na rin siya sa Beretta na gun case. Yun, buti na lang foam kasi ibang gun case may partition na plastic, at least foam. So talagang perfection. So ito yung Gearsan na gun case ko, di ko ginagamit. Nandyan yung bata ko meron dito. Tactical. Anyway. Beretta Nios, isa rin sa mga collectibles na din kasi parang hindi na siya available sa market. No, isang kit. 3 magazine, tsaka isang Winchester Super X na bala. Saktong-sakto lang siya sa Gearsan, pero sabi ko, sige, lagay ko na nga rin siya sa Beretta na case para hindi naman tapos, ito, cheap red dot lang to, pero wala siyang vampire drain. Ibig sabihin, ilang years na to nakatago, hindi na drain yung battery niya. Beretta Nios. Wala na mabibili ngayon yan eh. Kung may mabibili, siguro, rare. Pero wala na. Ito yung gusto kong version ng Beretta Nios. Hindi ganun kahaba kasi may mas mahaba pa eh. May mas maikli naman. Sabi ko ito parang sakto lang. Kaya ito yung napili ko. May red dot yan. May rail sa ibabaw. Full rail. And space age yung design nito. Nung lumabas to a few years ago. Beretta Nios. Meron na siyang forever home. Which is etong Beretta na case. Okay. Tapos, dito ko na rin ilalagay ito. Mukhang may space pa ako. Pwede pa bumili ng ibang bala. Ay, magazine. Mapapabili. Yan. Tama nga naman si Charles. Kung itatago ko siya. Ito, meron pala akong mga spare na accessories. Sige, lalagay ko yan dito. No? Naman, kung i-store ko siya, at least nandito siya sa tamang lalagyan sa Beretta din. Okay? Lang ko yung perspective ni Charles sa mga maliliit na bagay. Nakikita niya. Kaya ako na kasi. So, sobrang kasing dami ng barrel ko, sorry. No? Minsan napapabayaan nane-neglect eh. Nane-neglect. Itong tool na to. Isa pa akong bala. Last round. Lagay ko yan. Okay. Pakita ko na lang. Lagay ko na nga lang to dito. Masarap yung putok to eh. Kasi 22 lang siya. So, ayan Beretta Nios. Meron na siyang nararapat na forever home. Which is a Beretta case. Yan. Okay ba? So, yun lang. Abangan nyo. Ay, hindi, meron pa pala. Sorry. Meron pa pala ako isang gun case na nakita doon. Sabi ko, okay. Parang, hindi ko naman siya kailangan, pero yung size niya kasi, medyo malaki sa karaniwan na gun case. And, I don't care kung may mga, hindi naman siya scratch eh. Imperfection sa pintura, sa paint, or sa color. Pero wala, buo pa din yung leather niya. Leather case to eh. Ayan pwede ko yung sprayan para maging all black. Sa loob, ayan. Protektado ang baril sa loob, no? Ayan, may pouch pa. Okay, sabi ko, sige, bilhin ko na nga rin kasi wala akong makikitang 5 nito eh. 5 lang ganito. Okay. And lo and behold,
nagkasya yun naman yung airgun ko na ano, Hatsan Jet 1. Hindi ko pa ito nagagawa ng video kasi kailangan ko ng moderator. Malakas kasi ito, malakas ang tunog nito. Hatsan Jet 1. So, gusto ko dito, nako-convert siya from pistol to carbine. And syempre, hindi natin pwede ipakita dahil si YouTube ayaw ng mga ganun. Ayaw ng mga ganun, yung nagpapakita ng mga nagtatransform. Okay? Ayaw ni YouTube niyan. So, ito na siya, oh. Oo. In a very small package. Tapos, dati pinagpipilian kung Hatsan Jet 1, Jet 2, or Umarex Notos. Mas maganda daw yung Notos, pero mas gusto ko to dahil mas madaling i-breakdown. And just so happen, kasya sa dito. Kasya sa dito, kaya tuwa naman ako. No, hindi na naman, ano, sakto sa mga baril ko. Ito, airgun to, ha. Ang airgun. Kasya siya. Pati itong, ano niya, other half. Ayun kung banggitin yung pangalan. Diba, mas magandang setup. Ganyan yata. Mas maganda. Yan. Tapos, I'm sure protektado siya. No? Kasi, ganda ng padding. Parang ginagamit ito sa mga mamahaling baril na ayaw mong magasgasan. Eh. And ang maganda sa kanya, isa pa, yung leather niya or leatherette niya na material, wala pang damage, walang sugat. Nag-discolor lang yung pintura. Walang damage yan. Okay? 5 lang ang bili ko dyan. Mura. So, yan. Protektado yung Hatsan Jet 1 ko. Hindi ko pa yung nare-review, no? Hindi ko pa yung nagagamit. Very busy. So, yun lang, no? Sobrang mahal na mga baril doon, no? Pero yung quality kasi, yung madami doon, rare. Abangan nyo, kung hindi nyo pa napanood yung video, ipopost ko din yon, yung ano, collectors na lugar. Collectors FA. Ayoko bagitin yung buong ano eh. Hindi ako nag-advertise dito, YouTube Show and tell lang. Pinakita ko lang yung mga nakuha namin sa bargain bin. Isa na dito. Yan. Ay, bereta. Gusto ko to. Ganda pa siya. Tapos 5 lang. And ito pala pinaka gusto ko. Dahil meron akong star. Part of history to eh. Anyway guys, hopefully nag-enjoy kayo sa video na to, no? Sa ulitin. See you next time. Bye.